Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. May tanong po ang ating viewers kung okay lang po ba ang pagbunot ng buhok sa ilong. Posibleng bunutin ang buhok sa ilong pero hindi po ito inirerekomenda ng ating mga doktor. Dahil po may mga panganib ito na hindi halata at may malinaw na scientific explanation. Ano po ba ang tungkol ng buhok sa ilong? Ang nose hair ay natural na filter ng ating respiratory system. Ginagawa po nito ang mga sumusunod. Sinasala ang alikabok, pollen, dumi at mikrobyo bago pa makarating sa loob ng ating ilong at ng ating baga. Nagtutulak ito ng dumi papalabas gamit ang mucus at cilia. Ito po yung mga maliliit na hair-like cells. Tumutulong magpanatili ng tamang humidity at init ng hangin na pumapasok. Ang ibig sabihin po, proteksyon sila ng katawan at hindi po sila walang silbi. Ano po ang masamang epekto ng pagbunot ng ilong sa buhok? Una, folliculitis. Ito po yung pamamaga at infection ng hair follicle. Kapag binunot mo ang buhok, maaaring masugatan ang maliliit na butas. Ito po yung mga follicle. Ang sugat ay pwedeng pasukan ng bakterya tulad ng Staphylococcus aureus na natural na nasa loob ng ilong. Ang resulta, ito po ay namamaga, masakit, at may nana. Pangalawa po ay nasal vestibulitis. Ito po ay yung infeksyon sa vestibule sa harap po ng bahagi ng ilong. Ano naman po ang sintomas nito? Namumula, pananakit, pagkirot kapag hinahawakan. Pangatlo po ay cellulitis o boil sa ilong. Kung lumala ang infeksyon, maaaring maging pigsa sa loob ng ilong. Mas masakit po ito at minsan kailangan pa ng antibiotic. Pang-apat po ay danger triangle risk. Maaaring umabot sa utak ang infeksyon. Ang bahaging nakapaligid po sa ilong, ito po yung taas ng bibig, ay tinatawag nating danger triangle dahil ang ugat dito ay direktang konektado sa cavernous sinus. Ito po yung malapit sa utak. Kapag pumasok ang bakterya at kumalat, ito ay nagsasanhi ng cavernous sinus thrombosis, meningitis, orbital cellulitis. Bihira po ito pero seryoso. Mas mabilis na tumubo ito, panglima, at ang buhok katulad ng ibang buhok na kapag binubunot. Mas makapal tignan, mas magaspang, maaaring humaba ng hindi pantay. Mas ligtas na paraan kung nais mong grooming, kung kailangan talagang ayusin, gamitin po natin ang small nose hair trimmer. Pinakamasafe, hindi binubunot ang ugat, ito'y pinuputol lang. Gamitan ng gunting na may rounded tip upang maiwasan po ang pagkatusok o sugat. Iwasan po natin ang pagbunot, yung plucking, waxing, pag-shave ng sobrang malalim sa loob ng ilong. Sa madaling salita po, hindi ligtas ang pagbunot ng buhok sa ilong. Mas mabuting gupitin lang ang nakalabas o gumamit po ng trimmer. Ang mga buhok po sa ilong ay mahalaga sa pagsala ng dumi at proteksyon laban po sa infection. Mas maganda po kung tayo ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow lang po at i-share po natin ito. At muli, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po at maraming salamat sa suporta.